Ganun pa rin, ha? Tapos ako dito. So, okay, sige, next walk next time. Yung kumalak tayo, green test, ganun pa rin, ha? Ang ipapatak nyo ay yan mismo yung pangalan ng reagent. Tapos patakan nyo ng hydrogen peroxide. Tapos ang lalabas ay bluish green, pink, blue, yan kakaiwas mo niya. Pero blue, green din lang yan. Ay, yung filter paper, lagi. So, patungan niyo muna ng filter paper, tapos reagent na, tapos hydrogen peroxide. Reagent muna, ha, bago yung hydrogen peroxide. Next. No ba na? Sige, next time. Okay, next. Microscopic examination. Pag ang blood ay isinalang natin sa microscope, ang makikita natin ay lahat ng yan. So, may red blood cells, may leukocytes, epithelial cells, microorganisms. Ang microorganisms ay bacteria na normal na parte ng katawan natin. At kung sakali na meron kayong isinalang nyo yan sa microscope, kasi ang red blood cells ay hindi nyo makikita sa naked eye. Ibig sabihin kung tititigan nyo lang siya. Kailangan nyo siyang isalang sa microscope. At kung halimbawa ang liquid ay isinalang na natin sa microscope, may nakita kayong red blood cell, sigurado blood yun. Kasi walang ibang chemical, walang ibang liquid sa mundo ang mayroong red blood cells maliban sa blood. Yan yung makikita nyo pag nilagay sa microscope ang blood. Lalo yung red blood cells. Pag sinama nyo sa microscope, may RBC, automatic blood yun. Baka magtaka kayo, ma'am, yung evidence na blood, bakit hindi na lang isalang natin kagad sa microscope? Ba't kailangan pa ng preliminary at confirmatory test? Remember sa crime scene, walang nagdadala ng microscope doon. Naiintindihan po ba? Kaya ang gagamitin nyo ay yung chemicals talaga para matest kung blood o hindi. Kesa naman pag-aksayan pa natin ng oras na i-connecta, tapos dadalhin nyo sa laboratory para i-microscope. Hindi, i-test nyo na on the spot kung blood o hindi. Para alam natin kung evidence ba or hindi yung specimen. So, yan ang ginagawa. Yung mga preliminary test sa crime scene yung ginagawa mismo. Pwede natin siyang i-test on the spot. Tapos na. Galaw pa daw. Ito po, Next na. Sige, next po. Next, ang microchemical test, ito yung confirmatory test ninyo.
Ang test na ito ay ginagamit natin for confirmatory test. Una ay hemoglobin crystal or Takayama. Ang una niyong gagawin ay ilagay ang blood sa slide glass. Yung slide glass ay maliit lang, ganito lang. Yan, yung ganyang maliit na glass. Yung inilalagay sa microscope. Yan lang, maliit lang yan. Glass talaga siya na ganito na yung exact na sukat. So yung blood ay ilagay niyo muna sa slide glass. Tapos patakan mo na ang hemoglobin agent. Tapos, lagyan mo ng isa pang slide glass sa ibabaw. Ibig sabihin, ipitin niyo yung blood sa dalawang slide glass. Saka natin iinitin. Ano rin yung tawag natin sa pang-init sa laboratory? Bargosian gold. Yun yung gagamitin nyo dito. After nyo siyang painitan, meron kayong makikita ng crystals kung talagang blood siya. Kung hindi, walang crystals na makikita sa microscope. Ang crystal ay salmon color to dark brown and pink. Hindi yan salmon color. Silent L. Pag Pilipinas kasi salmon yung tawag natin. Pero hindi pinapronounce yung letter L niya. Salmon. So marami kayong colors na pwedeng makita pag dito sa hemoglobin. Dark brown. So, ang kulay ng salmon na isda. Yan parang orange or peach, yung kulay niya. Yun, gano'n. So, yun ang hahanapin natin. Yung kulay ng salmon na isda mismo. O kaya naman ay dark brown or pink. Yan yung possible na result pag Takayama. Huwag niyo pagpapalitin kasi parehong H and T. Yung isa, Hemin, tapos Tapeman. Baka mapagpalit niyo yung mga synonyms niyo. Ito ang confirmatory test ha. Kung magpa-positive sa preliminary, sa kanilang gagamitin ang mga ito. So, ulitin ko ang ginawa natin doon sa blood ay inilagay mo muna sa slide glass. Pinatakan mo na ang hemoglobin agent, tapos inipit mo sa isa pang slide glass. So, nakaipit yung blood sa dalawang slide glass. Saka natin pinainit. Tapos, sinalang sa microscope. Ang shape ng crystals ay nakasulat rhomboids. Na-discuss sa inyo sa geometry elementary, tinuturo sa atin ang iba't ibang shapes. Tama? So, yung triangle, square, pentagon, hexagon, heptagon, yung mga ganyan. O, yan, trapezoid. O, ano ang shape ng rhombus? Ano ang shape ng rhombus? Ganito yung rhombus ko. Ganyan. Rhombus. O, yan, rectangle. Pabili na rectangle. Yan, rhombus. So, ganito ang hahanapin ng crystal. Pero sobrang nipis ng crystals nito na halos hindi mo na makilala yung shape niya. Pero ganyan, mga ganyang kaninipis yung crystal. Pag dito sa hemoglobin, nagdidikit-dikit kasi yung crystals na yan. So, rhombus, pero dikit-dikit. Yan yung style niya. Yan, ganyan. Nakita rin namin ito sa microscope kasi nga, magaling yung school namin eh. Hindi naman kasalanan kung bakit hindi kami pinakatakan ng ganito ng school. May school lang kayo yung problema. O ayan, ito ang rhombus. Pero sa hemoglobin, nagdidikit-dikit yan. Kaya nagmumukhang feather. Ano yung feather? Ano yung feather? Pakpak ay wings. Ikaw yun galing sa wings. Diba? Baligo ba yun? Baligo. Hindi ako sure kung baligo ang exact na translation, pero basta yun yung feather. Yung pangsulat yung semi-solid, ganun style. Yun yung isa. Next, sige po. Nagdidikit-dikit yan mga hemoglobin. Pakita natin yung picture mamaya. Tapos na? Yes. Yun yung sabi dito rhomboids, rhombus, rhombic, isa lang ang shape na yan. At clusters, ibig sabihin nagdidikit-dikit. Yan yung isura pag nagdidikit-dikit sila. Okay? Next. Ang isa pa na pwede nyo piliin, maliban sa Takayama ay yung... take note pa ba? Sige, take note. Sige, okay lang. Take note. Ang hemoglobin solution ay binubuo ng mga sumusunod na solutions. And
Pakitake note na ang klase ng tubig na gamit natin para sa evidence ay distilled water. Huwag kayong pumili ng kung ano-anong tubig sa board exam. Pagdating sa specimen, ito ang gamit natin tubig lagi. Halimbawa, babasahin nyo yung saline solution. Ano yung saline solution, di ba? Tubig plus asin. Ang gagamitin tubig doon ay distilled water. Always, pagdating sa tubig, sa crime scene, distilled water ang ginagamit sa evidence. Kaya huwag kayong pumili ng mineral water sa board exam. Or worse, pumili ka nature spring absolute water. Huwag yung brand. Yung klase ng tubig ang piliin na distilled. Ito ang mga ito ay advanced na. Hindi masyado nagkaroon ng mga advanced questions sa board exam. Laging nakapokus sa basics. Doon lang iikot. Ang situational question ay combination ng basics ninyo. Lahat ng basic pag pinagsama-sama sa isang question, magiging situational question yan. Kaya dapat nakapokus kayo sa basics talaga. Pag sinabi kong basic, hindi lang keyword, mali na nag-memorize lang kayo ng keyword, alalin niyo ng buo. Halimbawa sa firearms, since hindi niyo ako magiging lecturer sa ballistics, ang i-take note ninyo ay kailan magsisimula na pumutok yung firearm natin. So, simula sa pag-pull ng trigger, pagtama ng firing pin hanggang sa bago lumabas, i-take note nyo lahat, aralin nyo ng buo. At dapat hindi kayo mag-memorize lang ng term, tingnan nyo yung process. Nakita nyo yung ginawa natin sa photography kahapon, di ba? Pinagsunod-sunod natin mula doon sa lens, hanggang sa camera body, hanggang sa film. Ganon mag-aral. Naiintindihan mo ba? Buong process ang aralin nyo, hindi keywords na. Hindi gagana ang keywords dito sa forensic. Naiintindihan mo ba? Okay? Next, sige po next. Next, take one blood or hemi. Kaya huwag niyo pagpapalitin na parehong H at E. Anong promo dyan? Takayama, hemi, tigman. Para hindi kayo malito, ang i-memorize mo na lang, hemotaka. Hemochromogen takayama. Tapos ito pwede mo i-memorize henate. Para hindi niya mapagpalit yung mga synonym. Ang gagawin niyo sa blood ay ilalagay pa rin sa slide glass. Alam niyo na yung itsura ng slide glass. Maliit lang may glass yun, pahaba. Rectangle. At papatakan natin ang tubig. Anong klase ng tubig? Alam niyo na yan, distilled water. Sodium chloride, tingnan niyo kung pinatakan. Tubig plus sodium chloride. Ano ang sodium chloride? Asin. Ito ang chemical term para sa asin, sodium chloride. Asin lang yan. Ibig sabihin, pinatakan natin ng tubig at asin. Ano ang pinatak? Saline solution. Yan lang. Kaya nga yung details, kailangan alam nyo rin. Ulitin ko, asin lang ang sodium chloride, isa sa pinaka-common na chemical na ginagamit natin. Kung simple ang itatanong, ang sodium chloride ay NaCl. Next, after ng tubig at asin, yan lang, tubig at asin lang yan, saline solution, patakan nyo ng acetic acid. Tapos, takpan nyo ng isa pang cover slip. Cover slip ay isa pang glass sa ibabaw. Lagi yan, inipit natin lagi ang blood pag dito sa mga test na ito. Ang hahanapin nyo ay dark rhombic crystals. Yan lang, dark brown. Yan lang yung color dito. Yung isa yung hemotakayama, hemochromogen takayama test, ay marami. Samang pink, saka brown. Ito, dark brown lang ang hanapin mo dyan. Tapos, itong isang to, hindi nagdidikit-dikit yan. Ang nagdidikit-dikit is yung isa, yung hemochromogen. So, your last sentence, ito ang the best microchemical test for blood. Mas magaling siya kaysa doon sa hemochromogen. Basta,
Next. Sige, next one. Yun yung kakayahan. Tikit-tikit na yung response natin. Tapos ito yung hiwa-hiwalay, yung take one. So, yan yung difference nila. Dikit-dikit ang makikita nyo yung separate pag take one. Next. Okay. Pag-itandrawin na to. Sobrang sipag na mabagdan. Ay, picture na lang pag ganyan, ito yung drawing. Okay, next. Precipitin test. Ang precipitin test ay para malaman kung ang blood ay galing sa tao or sa hayop. So, sa precipitin test, napatunayan nyo na blood yung specimen. Ang next na problema nyo, galing ba sa tao or sa hayop? Next. Wait lang. Next, sige, next. Okay, next, pakitake note. Ang hayop na tuturukan natin ay rabbit. Yung dugo na nakuha na sa crime scene, ituturok sa rabbit. Hindi yan papatakan ng chemical. Kaya baka itanong kung anong hayop ang gagamitin. O rabbit. Bakit rabbit ang pinakamalayo sa dugo ng tao? Pinakamalayo. Kasi may mga hayop tayo na kamukha ng dugo ng tao. Hindi natin pwedeng iturok yun doon. Mag-false positive ang mga yun. Kaya ang pipiliin natin na yung hayop na merong pinakamalayo na chemical sa dugo ng tao. Hindi natin kamukha yung dugo ng rabbit. So kapag rabbit, makinig, ituturok nyo ang blood na nakuha sa crime scene. At 4 to 6 weeks ang hihintayin natin bago natin kunan ulit siya ng dugo. So after yung iturok, maghintay kayo ng 4 to 6 weeks. Mahigit isang buwan yun. 1 month to 1.5 weeks. At yun ang, after yung kunan ng dugo, meron tayong i-observe. So, tinurukan ng dugo yung rabbit, naghintay ng 4 to 6 weeks, pakitake ng 4 to 6 weeks. Tapos, after ng 4 to 6 weeks, ay kukunan natin ng dugo yung rabbit. Makikita ninyo na mayroong pagbabago kung yan ay dugo ng tao. Mamaya ipapakita ko yung picture ng result. Ang tatandaan nyo yung hayop na ginamit, gaano katagal bago natin siya kunan ng blood ulit. Ang precipitin test ay hindi lang para sa blood, pati semen, pwedeng i-precipitin test. For 2, 6. Masyado matagal yung 46 weeks. For 2, 6 weeks. Tapos na. Pati sa semen, pwede siya in case na merong hayop na ginahasap. I-test natin ang semen sa loob ng hayop na yun. Bakit? Meron ng kasong gano'n dito sa Pilipinas?
Diba? Nakita niyang malungkot yung aso ng kapitbahay, yun ang sinira niya. Kaya kailangan i-check natin yung sinira. Okay na? Okay, next. Okay, let's go. Ito ang result. After 4 to 6 weeks, makikita niyo na mayroong paghihiwalay, nag-divide ang dalawang blood. Nagkaroon ng color white sa gitna na tinatawag na precipitation blood. Ito ang maghihiwalay dyan. Ito ay natural na mangyayari kung ang blood na itinurok natin ay galing sa tao. Naiintindihan po ba? Hanapin niyo ang separation ng blood. Kung nag-separate sa dalawa, dugo ng tao yung tinurok natin. 4 to 6 weeks ago. Pero kung walang paghihiwalay, dugo ng hayop yun. Naiintindihan po ba? Kasi ang dugo ng hayop ay sasama sa dugo ng rabbit kasi hayop din siya. Pero dugo ng tao ang pinurok ninyo, magsiseparate yun. Hindi talaga magsasama ang dugo ng tao at dugo ng hayop, pero ang tagal ng hihintayin nyo bago makuha yung result. Okay? So, ito ang itsura niya. Ang nasa taas ay human blood. Tapos, magkakaroon ng color white sa gitna. Yan ang mag-divide sa kanilang dalawa. Actual photograph na yan. Tapos, nandito ang sarabit sa ilalim. Naiintindihan po ba? Yan. Dapat mag-divide. Kapag nagkaroon ng division, tapos may white sa gitna, positive, ang tinurok natin ay human blood. Naiintindihan po ba? Kung walang white sa gitna, nag-mix lang animal blood ang itinurok ninyo. Kasi ang dugo ng hayop magsasama, pero ang dugo ng hayop at tao hindi magsasama yan. Naiintindihan po ba ito? Question sa precipitate test. Okay na? Ito ang hindi namin na-try ng college kasi unethical. Parang hindi maganda kaway radio. Hindi naman kami pwedeng o masaklap, isa pa, yung rabbit din ang tinitest para sa semen, para malaman mo kung galing sa tao or hayop yung semen, itutulog natin yun sa rabbit. Kaya kawawa yung rabbit. Uy, itutulog, kawawa ka. Next. Pero masarap pa yun. Next. Sige, o, ito, makinig. Magkakaroon kayo ng false positive. Alam niyo yung false positive? Positive daw, pero hindi naman pala. Positive daw ng dugo ng tao, pero hindi pala. Ito ang mangyayari. Kung ang dugo ng hayop ay makahaluan ng sabon, magmumukha yung dugo ng tao. Naiintindihan po ba? Sa precipitate test. Kaya dapat ang blood, i-test nyo muna kung meron bang ibang chemical na naihalo. So, i-test muna natin kung may soap, merong mantika, marami pa, para mag-false positive. So, isulat nyo, kahit kung hindi ko yung buong title, false positive sa precipitate test. False positive result sa precipitate test. Kapag ang dugo ng hayop ay nahaluan ng sabon, hihiwalay yun sa dugo ng rabbit, magmumukhang dugo ng tao. Naiintindihan po ba? Yung rancid oil ay sebo o yung namuo na mantika. Pag malamig yung panahon, namumuo yung mantika sa ilalim. O kaya naman, kung luto na, sa ibabaw mamumuo yun, sebo. O basta sebo yung rancid oil. Pag ang blood ay nahaluan ng sebo, kahit galing sa hayop yun, magmumukhang human blood. Kaya may-test nyo muna yung dugo kung meron bang ibang ihalo na substance. False positive ang mga yan. Mukhang human blood, pero hindi naman pala talaga galing sa tao. Ilista nyo lang yung salt, tapos rancid oil. Kahit huwag nyo na isulat yung mga definition. Next. Next, meron pa, maliban dito sa dalawa. Ito yung tsura ng rancid oil pag malamig. Hello, sir. Yan yung sebo, pag malamig yung panahon. Sa Baguio, laging nagaganyan yung mantika. Kung hindi ganyan solid na buong-buo yung mantika namin doon. Next. Okay, next po. Maliban sa soap at rancid oil, meron pa. Yan, alum. Ang alum ay yung matapang na nalalasahan ninyo sa mouthwash.
Sa mouthwash makikita ang alog. So, kung ang dugo ay mahahaluan ng mouthwash, magmumukha siyang dugo ng tao kahit galing siya sa hayop. False positive result. Tapos yung isa, yung letter D, tannin. Ang tannin ay nakikita sa mga halaman, kagaya ng betel nut. Alam niyo yung mama, tama, tama, tama. Oo, yung kapag dinura color red, yun yung color red yung betel nut. Pag ginuya mo yun, magiging color red. Yun na. Kapag yun ang nahalo sa blood, magpa-positive yun ng dugo ng tao. False positive. Pang-sangyut yung sauce niya. Marami kayo makikita ganun sa Baguio. C2, tapos red yung liquid sa loob. Yun. Doon sila dumudura. Sa loob ng bote. Yun ay yun ay part ng culture ng Cordilleras, yung mama. Mama. Kasi pampainit lang ng katawan. Siyempre malamig doon. Makikita nyo yung mga Cordilleran color red yung itim, yung bibig, pero yung sura. Yan, yung inang na. O, nailista apat para mag-false positive sa precision test. So, sebo, mouthwash yung alog. Tapos, mga halaman, gagaya ng pitasan. Tapos na? Tapos na kayo? Okay, blood grouping na tayo. Meron tayong apat na blood groups. Type A, type B, type O, type AB. Walang type C. Type A, B, O, or AB. Apat yan. Marami tayong klase ng blood typing, pero ang common ay A, B, O blood typing. I-take-note nyo na muna. Ang i-discuss lang natin sa lahat ng blood typing ay A, B, O. Blood typing. Kasi marami yan. Merong MN, merong RH. Tapos na. Yung apat na blood group sa ABO blood typing ay type A, type B, type O, type AB. Pinaka-common ang type O. Pinaka-rare ang AB. Okay, sige sa camera po. Meron tayong tatlong blood typing. Hindi ko na i-discuss yung MN, yung RH, sa ABO tayo. Kasi yan yung ginagamit sa Pilipinas. Sa MN blood typing, ikaw ay pwedeng M, pwedeng N, pwedeng MN. May specific na parte ng dugo yung chinecheck dito. Yung RH, ang meaning ay rhesus. Ang rhesus blood ay pwedeng RH negative or RH positive. Pag ABO blood typing, type A, type B, type O, type AB. RH negative or positive. Yung MN, okay lang, wala tayong problema sa MN. Yung RH ang isang issue ninyo. Ang RH negative ay hindi pwedeng humalo sa RH positive. Yung blood type nyo, kahit pa sabihin natin AB ka, AB negative, asawa mo AB positive, walang problema. Pero pag RH, ikaw ay positive, asawa mo negative, yung bata ang maapektuhan. Lalabas na mayroong abnormality. Hindi pwedeng magsama ang RH positive at negative. And ang meron ng RH negative, yan ang rare. Majority sa buong mundo RH positive. Ang RH negative ay nasa 50 lang sa buong mundo. At ang common ay part ng Africa.
Pero meron akong classmate kakatest lang kaya nang problema siya RH negative yung lumabas sa kanya. So kasama siya sa rare na tao na merong RH negative. Problema yun. Kailangan mapangasawa niya rin RH negative. Or meron silang precautions na gagawin. Kasi ngayong bata ang affected. Kaya nang patest kayo ng RH, baka magulat kayo, isang kayo sa rare. O, huwag naman. Kasi kapag naging rare kayo, wala, ang asawain mo RH negative din. Saan ka hanap? Sa Africa. Sabihin mo natin. O, ito, makinig. RH negative, tapos AB. Ito ang AB negative to be exact. Kasi dalawa yan eh. Yung ating ABO pwedeng positive din or pwedeng negative. So kapag AB negative, ito ay royal blood. Oo. Pero ano po ito eh? Parang nasa 10% ng population sa buong mundo. So kung 8 billion, hindi nasa 8 million na tao ang meron din. Marami pa. Itingnan niyo yung RH, nasa 50 lang. Kaya ano ang tawag sa RH negative? Golden blood. Walang sinabi at aid ninyo sa mga may RH negative. Yun ang pinaka-rare. Mahirap yan issue yan yung RH kapag na-negative ka tapos positive ang partner niya. Patest muna kayo bago kayo gumawa ng bata. Kawawa yung bata. Okay na? Bye, Charles. See you next one. Sige, sister. Nag-take note na? Nag-take note na. Sige, slides. Ay, ginawang mga Next one. Paano natin tinitest kung ang dugo mo ay type A, type B, type O, or AB? Una, i-take note niyo muna. Ang tawag sa ipapatak natin sa blood, pag blood typing ay hindi na reagent. Ang tawag sa ipapatak sa blood, pag blood typing ay agglutinogens or antigen. Antigen ang gagamitin ito. Ito yung pinapatak na liquid sa blood. Hindi na reagent pag blood typing. Pag preliminary test, reagent. Pag confirmatory test, reagent. Pero pag dito sa blood typing, antigen ang tawag. Yung agglutinates ay antibodies. Ang antibodies ay ginagawa ng blood. Pag ang blood, meron siyang naramdaman na kakaiba na hindi dapat parte ng katawan mo, lalabanan niya yun. Yun yung antibodies. Ang tawag doon ay agglutinates. So, ulitin ko, pag yung blood, merong pumasok na bacteria sa katawan mo, lalabanan nila yung bacteria. Ang tawag sa ginagawa nila kapag lumalaban ay antibodies. Pag yung blood, merong naramdaman na merong ang pinatak na kakaiba, gagawa ng antibodies yan. At merong sign kung paano sila lumaban. Merong sign na lumalaban sila doon sa pinatak natin. So kapag mayroon kang pinatak na antigen, lalabanan nila yun pag hindi nila nagustuhan. Gagawa sila ng antibodies. O yung pinapatak antigen, yung antibodies, yung paglaban ng dugo. Tapos na. O sige, so over tayo. So makinig, ito ang process natin. Meron tayong blood. Yung antigen ay tatawagin ko lang na anti. Kasi yun naman yung tawag natin sa kanya. So kapag blood, patakan mo muna ng antigen A or anti-A. Unang ipapatak ay antigen A. Tapos, pag ang blood ay namuo, ganyan yun. Ang pamumuo ng blood, ang tawag dyan, agglutination. Yan. Hindi ba kapag namuo yung blood, yung isang tawag coagulation, tama? Coagulation. Pero dito sa blood typing, ang tawag agglutination. Pag nagdikit-dikit yung dugo. Ang meaning ng agglutination ay clumping
pagdidikit-dikit ng blood cells. So, ulitin ko, ang blood ay pinatakan mo ng antigen A at namuo yung blood, lumaban siya. Kaya namuo, siya ay type A. Ulitin ko, pag ang blood ay pinatakan ninyo ng antigen A at siya ay namuo dahil sa antigen A, ang blood na yan ay type A. Next, meron tayong blood. Patakan natin ng antigen A. Hindi namuo. Ano ang ibig sabihin? Hindi siya type A. Ano? Antigen B. Kapag sa antigen B siya ay namuo, anong tawag ulit sa pamumuo? Agglutination. Siya ay type B. So, papatakan mo ng antigen yung blood mo. Kung saan siya bumuo, yun yung blood type niya. Yun yung sign natin. Wait lang. Nagawa niyo ba itong college? Ano ka tayo? Maganda, makikita niyo yung blood mula sa pagiging red, ninipis, magiging orange, hanggang sa magiging ganito. Gumagalaw sila pag pinapatakan. Mamubuo yun. Makikita yung picture mamaya. Basta tingnan niyo muna yung concept. Next. Meron tayong blood. Pinatakan mo ng antigen A, hindi ng agglutinate, hindi na mo. Pinatakan mo ng antigen B, hindi rin na mo. Ano ang next na ipapatak? Antigen A plus B. Ipagtumbay nila. Kalahating A, kalahating B. Pag dyan siya na mo, nag-agglutinate, siya ay type AB. Next. Ang blood ay papatakan muna natin ng antigen A. Tingnan niyo ang process natin. Walang agglutination. Hindi sila nagdikit-dikit. Pinatakan mo ng antigen B, hindi rin nagdikit-dikit. Pinatakan mo ng antigen A plus B, hindi rin nagdikit-dikit. Ano ang ibig sabihin? Siya ay type O. Wala tayong ipinapatak na antigen O. Naiintindihan mo ba? Dalawang klase lang ang antigen natin, A or B. Naiintindihan po ba? Meron tayong question dito. Ulitin ko. Ang blood, kapag pinatakan mo ng antigen A at namuo, nag-agglutinate, type A yun. Pag hindi namuo sa type A, antigen A, patakan mo ng antigen B. Pag namuo siya sa antigen B, nag-agglutinate, type B siya. Kung hindi mamumuo sa antigen A at B, pagsamahin mo yung dalawang combine. At doon siya namuo, yun ay type AB. Yes, sir. Ibang process yung gagawin para malaman kung positive or negative. Yun, merong specific na parte ng dugo yung kukunin. Mas mahirap yun. Yun talagang machine na ang mag-check doon. Ito, kaya pang i-physical ito eh. May ipapatak. Pero yung positive negative, hindi kaya. So next. Pag pinatakan mo ng antigen A, hindi na mo, hindi nag-agglutinate. Antigen B, hindi nag-agglutinate. Antigen AB, hindi nag-agglutinate. Automatic siya ay type O. Naintindihan po ba? Ulitin ko ha, walang ipinapatak na O. Ang meron ay antigen A at B. Naintindihan po ba? Dalawang klase lang ang antigen natin, A or B. Walang antigen O. Questions? Ano, naintindihan ang process? Yung agglutination ay pamumuo, tignan nyo kung saan siya pamumuo na antigen. Unahin mo ang antigen A. Kung ayaw, try mo yung B. Kung ayaw, try mo yung AB. Kung hindi talaga namuo sa tatlo, automatic type O yun. Naintindihan ko ba? Ano ang tawag sa pamumuo ulit? Agglutination. Okay, next. RH positive siya. Kasi pag Pilipino, RH positive talaga dapat. Oo. Sa parts ng Amerika, kaya nga naligaw yung isang batchmate ko eh.
Na naligaw, hindi naman siya African. Puro Pilipino yun, ha? Pero nag-negative. So, ang blood type niya, type B, ganito, kinuha yung ABO niya. Tinest muna nila yung ABO. Nakuha type B siya, tapos tinest nila yung RH. Pwede namang dalawa. Itong dalawa actually, ang common na ginagamit natin dito, MN. Yan siya. Okay, so ito pwedeng i-test. Ikaw ay B, tapos RH positive. Yung positive na yan ay congratulations. Kailangan mo lang maghanap ng positive na mapapang-asawa para doon pa yung magiging anak mo. Okay na. Okay, next. O, makinig dito, tingnan nyo. Ito ang type A na blood. Pakitignan. Pag type A na blood, saan siya nag-react? Color blue. Meron siyang i-represent. Ang color blue ay antigen A. Diyan siya nagre-react. Pag type A na dugo, magre-react sa antigen A. Pag type B ang blood, magre-react sa antigen B. Pag type AB, magre-react sa dalawang antigen. At pag type O, none. Kasi wala tayong antigen O. Naiintindihan po ba ito? Pag tinanong sa board exam, ang antigen natin ay dalawa lang, A and B. Pwede yung pagsamahin, pero A and B pa rin. Okay? So kapag O, wala tayong antigen dyan. Kaya nga none yung nasulat doon. Walang reaction. Next, sige po. Huwag yun isulat, picture nyo lang po. Okay, yung drawing nyo pa. Yun yung itsura ng blood cells. Tapos na? Sige, next one. Yan yung agglutination. Ito ang blood, binibis muna yan hanggang sa maging color orange, tapos mamumuo na ng ganyan. Magdidilig-dilig. Makikita nyo yan, pag pinapakan mo ng type niya, type A, yung blood ay gumagalaw. Kasi makikita niya siyang gumalaw. Binibis muna yan hanggang sa magdidilig-dilig sila parang ganyan. Hanggang na sana kung makita nyo ng actual. Okay na? O next. Sige, next mo. Ulitin ko, antigen yung ipinapatak. Or pwede yung tawaging anti. Anti-A, anti-B. Anti-AB. Next, dito. Value of the test. Bakit kailangan natin malaman kung ano ang blood type mo? Dahil merong tamang matching ang parents para lumabas yung blood type ng anak nila. So kapag ang parents mo ay type A, pareho, ano dapat ang blood type mo? Kung hindi kasama yung dugo mo sa listahan ng matching, hindi ka nila anak, naiintindihan ko ba? Sigurado yun. Merong matching yung blood natin dito. So kung ang parents mo ay parehong O, ano dapat yung dugo ng anak nila? Meron siya. May matching dito. Kung hindi ka kasama sa listahan ng proper na result, depende sa matching ng parents, hindi ka nila anak. Or baka, ang isa sa magulang mo ay hindi mo talaga parents. Yun na, nasa nisya mo. Yung na yung may nasa nisya ng kapit-bahay, yun yung isa. Sige. Okay. Baka ano, naipalit kayo ng baby kayo. Yun din yung isa, naipalit sa hospital. Kaya i-check nyo kung alam nyo ang blood type ng parents nyo, tingnan nyo sa listahan kung ano dapat kayo. Meron lang list dyan. Diba ko support exam yun? Yung matching ng parents, kaya mag-memorize kayo. Yung mga ganun, lumalabas na. Kasi major na ako chemistry. Di ka gaya gamit. Yan na, nakasulat dito, pag negative result, ikaw ay hindi talaga anak ng parents mo. Or baka isa sa kanila, iba yung blood type, kaya ganun yung bigulang. Ibig sabihin, isa hindi mo magulang. Next na. Kung ang trato sa'yo ng magulang mo ay parang ang ampun, baka ampun ka talaga. Baka yung isang sign na ampun kayo. Next, pag-memorize kayo dito, kahit lima ang pag-memorize nyo. Next time. Next. Yan. Pag type O ang parents mo pareho, dapat type O ka lang.
Hindi pwedeng A, B, or AB. Nakalista na dyan, yung mga dapat na mag-iarap. O, ano anak ka, pwede ka pa. Next, pag yung parents mo ay OA, ikaw ay OA lang. Yan, mga OA, yan. Parents mo O tsaka A. Dapat yun din lang ang blood type mo. Pag ito madaling memorize sa OA tsaka OB. Yan, dapat yun din yung blood type mo. O or B, O or A. Madali lang, parehong O lang. Yung ito yung safe. Pag ang parents niya ay A and B, kahit anong blood type niyo, safe na. Yan. Mag-memorize kayo. Ito mabilis na ma-memorize yung 1, 2, 3, tsaka ito. Ay, ito. A and B. Yung meron sa kanya lahat. Merong lumabas dyan, ito hindi ako sure kasi ang sabi nila lumabas yung blood typing na kapag ang parents mo ay ganito ang blood type, ano dapat yung bata. Yun, kaya mag-memorize kayo. Kahit lima, tapos ipanalangin mo na yung memorize mo yun ang lumabas sa board exam. Kasi safe kung i-memorize na lahat, pero hindi kasi kaya eh. Pag memorization talaga kahit ako pumipili lang ako. Tapos kung lumabas sa board exam yung pinasa ko, hindi swerte, kung hindi, bawi sa next question. Ganun ako nang nag-review, hindi ko memorize na lahat. Ang isip ko lang pag nagre-review ako kahit ng board exam kung para sa akin lang. So, ang gaan ng loob ko na nag-take ng board exam. Kasi sabi ko, bagsak kung bagsak. Pasak kung pasak lang kung bakit. Dapat sa inyo, tanggapin kung anong magiging result. Para magaan, kasi parang i-surrender nyo na kung ano yung magiging result. Ready ako bumagsak nun. After ng board exam, nag-prepare na ako ng requirements para sa next na board exam. Wala pang result na. Nag-aanda na ako ng documents. Kasi sabi ko, parang prepare na yung sarili ko. Ganun ako kahanda. Na kahit sa magbagsak, alam kong posible na bumagsak ako. Kasi pag board exam, hindi pwedeng pass or top lang. Hindi, i-consider mo na babagsak ka rin. Para kumilos ka during the review. Naintindihan ko ba? Kaya masyadong confident na kakasa ka or maglakat, hindi ka na magkilos. Hindi ka na masyadong magre-review kasi nagagalingan ka na sa sarili mo. Pinonsider ko yung sarili ko na babagsak eh. Napili ko bobo ako. Kaya nagpasa ako ng mahigit. Naintindihan ko ba? You consider yourself as bobo at walang alam para magbasa kayo ng magbasa. Ano yun? Please? Next. Okay, ito ang characteristic ng blood depending kung saan lumabas. Kung ang blood ay galing sa arteries, alam niyo na ang function ng arteries, diba? Yan ay galing sa heart, fresh pa yung oxygen yan. Marami pang oxygen. At dahil marami pang oxygen, ang kulay ay bright scarlet. Ang scarlet ay pula. Red lang yan. Bright red. Kapag ang nakuha ang dugo sa crime scene ay ang mga sumusunod, i-memorize nyo. Bright red, malakas ang pressure, ibig sabihin na itutulak ng gusto. Kasi malakas yung oxygen. Yan, mataas yung oxygen content, yan ay galing sa arteries. Tinuro ko sa inyo kanina yung sa heart, di ba? Ang heart, pag nagpapump siya ng dugo, dadaan sa arteries. At dahil fresh pa galing sa puso, mataas pa ang oxygen. Kaya malakas yung pagtulak sa blood. Pag ang tinamaan na ugat sa tao ay artery, dahil malakas ang oxygen, sisirit ang dugo. Naintindihan po ba? Hindi yan aatos. Sumisirit yung dugo pag arteries ang tinamaan. Ayun o, may pressure, naitutulak ng gusto kasi marami pang oxygen, kaya sumisirit. Kasi dalawa lang ang movement ng blood pag tinamaan ng tao, either sumirit yung dugo or aagos na lang, magpo-flow pababa. Ang arteries, fresh pa from the heart, mataas ang oxygen, kaya malakas yung tulak sa dugo.
At kapag tinamaan yung arteries, sumisilip yung blood. Naiintindihan ko ba? Ano yung gusto mong pagsilip? Hindi, ang proper term kasi ay spurt. Yun nga, English na kasi yung spurt, pero nag-isip ako na yung paano yung technical term. Tapos na. Tapos na. Okay, next. Next. Kung ang tatamaan naman ay veins, ito, next time. Ang tatamaan ay veins, ang kulay ay dark red kasi wala nang masyadong oxygen. Pag sa arteries, fresh pa yung dugo galing sa puso. Pag babalik na sa veins, wala nang masyadong oxygen yun kasi nagamit na ng katawan. Kaya ibabalik na naman kay heart. Wala. Ito ay pag galing kay venous blood kasi, kapag nakal veins na, wala nang masyadong oxygen yung dugo natin. Nagamit na ng katawan. Kaya nga yung veins, kailangan nyo ibalik kay heart para magka-oxygen ulit yung blood. Wala nang masyadong oxygen pag nasa veins, kaya dark red. At hindi sumisilip yung dugo. Yan, hindi malayo yung kasi umaagos na lang yan. Low in oxygen. Pati yung color, pag mataas yung oxygen, bright red. Pag mababa na lang, dark red. So kapag fresh pa galing sa puso, sa arteries yun, mataas yung oxygen. Pag nagamit na ng katawan, babalik na sa veins, mababa na ang oxygen. Kaya kailangan bumalik kay heart. So kapag dito, hindi na sumisirit ang dugo, pag veins ang tinamaan nyo. Ang sisirit is yung kanina sa arterial drive. Nakuha ang difference? Ayos na. Yung menstrual blood, alam niyo naman to mens. Ang mens, ladies and gentlemen, para alam niyo kung meron kayong girlfriend, kapatid, nanay, hindi dapat namumuo ang mens. Dapat hindi buo ang mens. Dapat yan ay liquid. Puro dugo. Pero, kung kayo ay nagre-regla ladies at mayroong maliit na color black na mga buo, yun ay lumang dugo. Safe yun. Lumang dugo yun. Hindi na ilabas ng katawan ko last month, kaya inilalabas na ngayon. Pero kung ang lalabas sa inyo ay parang bata na, kasing laki na ng fetus, yun yung nakakatakot. Yun na yun. Either PCOS, cancer, yun yung nakakatakot yun. Yan ay hindi dapat mamumuo. Next, acidic yan. Bakit acidic ang mens? Dahil acidic yung liquid na nasa vagina. Acidic yan. Kaya nga, kahit hindi kayo mag-withdrawal, gentlemen, kahit hindi kayo mag-withdrawal, kung ilalabas niyo yung sipin niyo sa loob ng vagina, mamamatay yung sperm. Hindi na mag-release ko minsan. Kasi acidic, anong kaya ano? Pinipis ko yun? Kasi yung posibility kayo po sa isa lang ang kailangan natin. Isa lang. Kung minsan mayroong nakakalusot na sperm, hindi ka na kaya patayin ng acid ng vagina. So, swerte talaga tayo yung nakalusot. Kaya nga tayo yung andito ngayon. Tayo yung dating sperm na hindi kinayang patayin ng acid ng vagina ng mga nanay. Ngayon tayo ng mas sperm na hindi ganito. Fastest weavers tayo. Kaya ganyan yung itsura mo kasi ikaw yung nanalo. Yan ang kami ko yung tutulog. Kaya yung pasara yun, hindi ko rin mauna sa insert eh. Imagine mo, kung ilang sperm yung malalim, hindi ba niya yung itsura mo kayo? Ang hindi krimang course ninyo, di ba marami? Kasi marami yung millions ng sperm sa isang evacuation. Sobrang dami. Pero tayo ang nauna. Next. Meron siyang vaginal cells. Merong cells na sa vagina lang nakikita. Kaya pag mag-remains, nakikita din natin itong cell nito. And take note, letter D, meron siyang bacteria. Dahil ang vagina ay marami naman talagang bacteria. Ito yung tawag sa bacteria na ito. Yan, bakit kasi? Bakit lang? Okay. Ang sexual organ ay para sa lakas sa nagiging, tama? Dapat wala nang ibang function yan.
Kung sexual intercourse penis is safe, pero mouth is hindi. Kasi may kaya nga, ang vagina ay natural na merong amoy. Amoy ko sa'yo. Ay, may amoy sa akin. Ako din pinagawa ko sa vagina. Nabasa na hindi natural marunong. Common sense naman yung nilalagay ko sa bibig ko. Next. Next. Sige na, wala ka tayo sa civil next one. Next. Ay, ito yung things na sa akin. Ano ko back yung color red? Arteries or veins? Arteries palabas sa heart, away from the heart. Pag ibabalik na, veins. Okay? Oh, baliktad yung drawing. Baliktad yung sa drawing ko kasi hindi naman lagi ganyan yung ugat ng tao. Next. Okay po. Salamat na kayo, pinuntahan. Pakitake note. Para malaman kung ang dugo ay galing sa babae or lalaki, ang itetest ay sex chromosome. Dalawang klase lang ang sex chromosome. Pag babae, XX. X pag babae. X pag lalaki. Dalawa lang yan. Ano? Paano ba? Para pag bakla? Para pag tomboy? Same. Same. Hindi nga mababago ang chromosome. Talagang dalawa lang yan. XX, XY. XYY ay abnormality. Hindi normal na magkaroon ka ng extra na chromosome. Ang problema mo ay pwedeng physical or sa IQ, retarded. Child's blood, wala tayong exact test, pero pwede natin siyang i-observe. Ang dugo ng bata ay mas manipis. Pag hinawakan mo yung dugo, tubig, parang tubig style talaga. Hindi siya malapot, sobrang labnaw. Yan yan. Tapos, marupok ang red blood cells ng mga bata, mabilis silang magkasakit. Kasi mas marupok pa yung dugo nila kaysa sa atin. At mas marami ang RBC ng mga bata kaysa sa adults. So kapag nakita natin na yung blood is tubig na tubig, possible sa bata yun yan. Kasi manipis ang dugo ng mga bata. Tapos na. Dali. May nagsusunod. Tapos na ba? Ayan, picture na to. Tapos na tayo sa blood. Tapos na tayo sa isang specimen. Meron pang hair, fibers, cement, drugs, alcohol, gas. Okay, kaya yan. Ito ang pinakamahaba sa discussion yung blood. Hindi ba may instrument? Siyempre, masyado ko yung oras. Okay, sige next. Hair and fibers. Next slide. Usually ka lang hair and fibers.
Finance. Okay, take note na para mapalitan ang kulay ng buhok. Gusto yung kulayan ng buhok nyo, merong dalawang paraan. Either, gumamit kayo ng pang-outer cover lang, ibig sabihin babalutin lang yung labas ng kulay ng buhok. Pero hindi yan sisirain yung actual ng color. Yung mga mabilis makakal ng kulay, yan yung number 1. Alam niyo yung gamit yung powder, tapos tutunawin. Meron yan yung powder, tapos tutunawin, pang kulay, mabilis matanggal. O kaya naman ay liquid na, tapos ilalagay sa buhok. Yung mga mabilis matanggal yung color, mga 2 months, 3 months lang, natatanggal na. Kapag ganun yung pinangkulay ninyo, outer surface lang ng buhok ang kinulayan niyo. Kaya bumabalik sa pagiging black yung buhok. Pero kung gusto nyo matanggal talaga yung pagiging black ng buhok nyo, magpapableach kayo. At yun yung number 2. So, dalawa lang naman ang pagkukulay sa buhok ng tao. Either hindi i-bleach, number 1, or i-bleach nyo, number 2. Pag nag-bleach kayo, sinisira na ng natural na kulay ng buhok. Kaya mas safe yung number 1. Yung babalutan nyo lang ng peking color, pero hindi i-bleach. Pag nag-bleach kayo ng kulay ng buhok, medyo dilaw, di ba? Parang color yellowish yung kulay ng hair. Sinisira niya yung actual na color. So yung number 1, balutan lang natin ng outer surface, babalik yan sa pagiging black. Pero kapag bleaching, sira na yung natural hair color ninyo. Sun? Kasi yun, sun. Next, dito na tayo sa fibers. Ang fibers, unahin natin yung fiber bago natin balikan din. Ang fiber ay maraming klase at para makita nyo yung fiber, kailangan nyo idaan sa microscope. Ang itsura ng fiber ng cotton sa microscope, ang cotton ay nanggaling talaga sa bulak. So yung mga suot natin ngayon, nakikita ko pa na yung cotton yung suot natin. Ito ang itsura sa microscope. Flat tapos twisted or paikot. Flat tapos paikot. Makikita yung picture mamaya. Actual picture niya sa microscope. Yung keywords na yan, pwede na yung gumana. Wala kayong i-analyze kapag ganyan. Mag-memorize kayo ng keywords dyan. Cotton fiber ay galing sa cotton flower, isang klase ng bulaklak. Next, ito. Next. Yan ang itsura sa microscope. Flat and twisted. Next. Sige, next. Yan ang pinanggalingan ng cotton. Cotton flower. Yan is cotton.
Ulang lang sa talaga yan. Yan na. Kukunin na lang yung white na yun. Yan na yung konto. Tapos yung process para maging tela, maging damit. Alam niyo yung bulat, ang malambot, di ba yung color white? Yan na yung gusto. Yan yung halaman niyo. Next. Okay, next silk. Ang silk ay yung makintab na tela. Yung panggang, panggotina, basta yung makintab. Makintab tapos madulas na tela ito. Mahal ang silk kasi galing siya sa uod. So, inaalagaan nila yung uod, pakakainin nila. Ganun. Ito ay sobrang nipis yung silk. Kaya sa microscope, halos hindi na siya makita. Almost structureless. Ang meaning ng almost structureless, parang transparent ang itsura niya sa microscope. Hindi halos makita yung structure niya. Kasi nga transparent na siya. Pag tinunaw natin siya, kung gusto mong matest, matutunaw dito ang seal dyan sa mga chemical na yan. Ulitin ko, ang silk fiber ay makintab na tela. Kung nakakita na kayo ng mga tela ng abay sa kasal, yun, yung gown nila na makintab, ganun yung style ng silk. Madulas ito tapos mahal yung tela kasi mahirap yung process. Mag-aalaga sila ng uod, papalakihin nila, pamakainin nila. Tapos yung uod ay gagawa ng cocoon. Alam niyo yung cocoon? Di ba, bago maging butterfly, tinuro na ng tree. Gagawa siya ng parang bahay niya. Yung cocoon, doon siya magkukulong. Yung cocoon nito ang ginagawa natin silk. Yun. Basta. Sige, wait lang daw. Ay, pakita natin yung sura ng uod. Yung uod ay gagawa ng cocoon, parang bahay niya. Tapos yung cocoon ang kukunin natin. So, pinagtrabahuan ng uod pagkakakitaan ng tao. Ganun yung style. Sige, next. Next one. Ito muna sa microscope. Almost transparent ang itsura niya. Lalo, kitang-kita dito, yung dalawa. Isa, dalawa. Yan. Ito isa medyo makapal pa yung pagkakagawa nito. Pero kapag silk, puro yan itong makikita natin. Almost transparent na. Almost structureless. Next. Yan yun. Yung ukol. Gumagawa na siya ng kukunin. Yan ang kukunin natin. Pag pinagkaroon mo, ang swerte mo naman makakita ng ganitong uol. Kasi hindi yan basta-basta makikita. Sa iba-iba yung color grade. Caterpillar at grade. Iba ko, puti yan. Tapos yan na. Lahat, ito, yan o, nakita niyo yan. Pag sinalang natin sa microscope, kaya transparent ang itsura kasi sobrang bitis. Yan siya. Next. Sige, next one. Hemp fiber. Ang hemp ay transverse. Ang ibig sabihin ng transverse ay straight. Transverse, straight. Hindi twisted ito pag nasa microscope. Straight siya. At yung dulo ay blunt. Ang ibig sabihin ng blunt, parang biglang pinutol or biglang binupit. Hindi pointed yung dulo niya, blunt, balakad. Ang ibig sabihin ng transverse ay straight. Yung blunt, biglang pinutol yung itsura or biglang binupit. Makikita na yung picture. Yung naka-highlight lang yung sulat niya. Next. Okay, next po. Yan o, straight, tapos yung dulo ay parang pinutol. Ganyan talaga yan sa microscope. Yan yung itsura ng blood. Yun yung dulo niya, tingnan niyo. Parang biglang kinan. Next. Next one. Abaca fiber.
Ang hemp ay, pakitake note yung hemp, galing yan sa marijuana. Oo, pinagagawin nila. Hemp, galing sa marijuana. Ito, mga halaman din ng mga ito. Abang ang fiber ay smooth at yung dulo niya ay pointed, hindi blunt. Dalawa lang naman ang dulo niya, either blunt or pointed. Pag pointed, pinong-pino yun, hindi kagaya ng blunt na malapad. Yung jute fibers, smooth, tapos yung ends are blunt. So, kagaya siya ng nauna yung hemp. Ang pwede itanong sa inyo dito ay may tsura ng cotton at silk. Kasi yun yung mga common na tela sa Pilipinas. Cotton and silk. Yun ang i-memorize ninyo. Jute ay halaman. Bakit kita nyo mamaya? Baka hindi pa kayo nakakita nito ng jute na halaman. Halaman na. Wow, wow. Makakis ah. Next na. Sige, next one. Next. Yan. Sino yun? Pointed ang mga yan. Manilinis. Ito, mga to. Ito ay abaka sa kanila. Tapos jute sa kanan. Next. Sige po. Next one. Ito ang abaka. Abaka, kalahin ng saging. Kung minsan namumunga siya, pero maraming abaka yung hindi namumunga. Kaya kung meron kayong saging sa bahay na hindi namumunga, abaka yun. Yun yung pinag-bilsin. Ano ang pinagkaitin sa saging? Tingnan niyo yung halaman. Yung halaman niya ay payat at pahaba. Yung halaman ng saging malapad yun. Naintindihan niyo ba? Ito, maninipis. Manipis. Okay na? Next. Ito ang jute. Halaman. Next. Kita mo na. Next. Hindi ba kayo nakakita ng ganyan? Hindi masyadong ginagamit ito sa Pilipinas. Next. Okay, part of the hair, pagsulat, tatlo lang yung parte niyan. Ang nasa labas ay cuticle. Ang cuticle ay parang yung plastic na cover ng buhok. Yun ang dahilan kung ba't makita ang buhok natin. Cuticle. Transparent yan ha, parang plastic na balot ng hair. Kung baga sa Mongol pencil siya yung color yellow na pintura sa labas. Cuticle. Cortex or middle layer, huwag yung pagpapalitin ha. Baka yung core, gawin mong cortex, yung medyo lang, ginawa mong middle layer. Magkaiba yan. So, ang partner ay si cortex or middle layer. Ano ulit ang meaning ng pigment? Ang pigment ay kulay. Ang meaning ng pigment ay color. Ang kulay ng buhok ninyo ay makikita sa cortex or middle layer, hindi sa cuticle. Kasi ang cuticle ay plastic na balat ng buhok. Yung pinakaloob ay medulla or core. Pwede natin siyang i-compare sa pencil. Merong manipis na balot sa labas. May kahoy. May kahoy sa gitna. Tapos meron yung nasa loob yung color gray na pangsulat sa gitna. Para nga siyang pencil style. Baka ba yung gitna niyan yung medyo ay middle layer for text. So, makinig dito, ulitin ko ang kulay ng buhok ay nasa middle layer. Pigment. Ang meaning ng pigment ay color. Tapos, yung balot ng hair na transparent,
cuticle. Tapos yung nasa loob, merong konting kulay, medulla or core. So, tatlong layers na. Next, sige po. Ito yung picture namin. Yan, cuticle yung nasa labas. Yung nasa loob ay cortex or middle layer. Yung nasa loob ay medulla or core. Yung cortex, so yung merong pigment or melanin. Alam niyo melanin, di ba? Yung nagbibigay ng kulay sa hair natin. Tsaka sa skin. Tapos, yung medulla ay hindi laging present. Yung nasa pinakaloob. Pag bata, walang medulla. Ulitin ko, pag bata, babies, walang medulla. Tapos yung cuticle, ayun yung protective skin, balot, at siya ay transparent. Kaya sabi natin, pwede siya i-compare sa pencil kasi meron din tatlong layers ng pencil natin. Tapos yung pangin sa gitna, yun din yung pinakamakapal. Next. Sige, next po. Two kinds ng root. Yung root ay yung kapag bumulot kayo ng buhok may puti sa dulo. Yun yung root niyan. Pwede rin tawagin bulbs. Roots or bulbs. So, meron lang kayong dalawang klase ng buhok, patay or buhay. Ang tawag natin sa buhay na buhok ay living. Pag patay na, dry, hindi dead. Dry ang tawag natin sa patay na buhok. Medical term, ang tawag sa patay na buhok ay dry. So, dalawang klase ng hair, buhay or patay, living or dry. Ano ang sign na patay na yung buhok mo? Kulot, tama. Makapay, mabilis magbunot, yung mga yan. Pero ganito para masabi mong patay na yung buhok mo, yung mga hair fall, alam niyo yung hair fall, di ba natural na may nahulog na buhok? Kaya nahulog yan kasi patay na. Hindi kailangan kulot para masabi natin patay na yung buhok. Basta nag-hair fall na, nahulog na siya ng kusa, patay na yan. Ilan dapat ang mamatay ng buhok sa isang araw? Ilan dapat ang hair fall? Ilan ang hair fall ninyo? Gaano marami ang mahuhulog sa inyo? Sa ulo sa taas. Dapat 50 to 100. Oo, marami. Kaya kung konti lang yung sa'yo, healthy. Kung nasa 20 lang, 30 lang. Oo, sa isang araw. Pero, dapat magsusuklay kasi kayo mga 3 times a day. Para yung mga hair fall na dapat matanggal pa, matanggal na para mapalitan ng baby hair. Naintindihan mo ba? Magsuklay kayo 3 times a day. Doon yung mabibilang kung 50 to 100 ka tayo. Kung umaga lang, yun, doon mo lang makikita ang konti. Pero kapag tanghali hapon, hindi ka na nagsuklay, dapat meron pa hair fall yun. Okay na? Paano kung sobra? Nasa 500 yung nahuhulog sa'yo. Kaya oo, baka hindi pa na. O kaya ano din siya, hindi yung katulad na nakakalabi yung tao, magpa-check up. Next. Huwag muna cancer, kahit ano siya muna. Next. O pakisulat. Ano ang pinagkaiba ng itsura ng buhok na natural na nahulog, hair fall, pagpatay na? Sa buhok na pinili bunutin. Sila bunutan. Yan. So, ang titingnan natin ay itsura ng bulbs. Kapag natural na nahulog, natural hair fall yan, ang ugat niya ay bilog na bilog at smooth. Pero kapag binunot, persahan, kagaya ng rape cases, physical injury cases, assault cases, mga ganyan. Yung bulbs niya ay irregular. Ibig sabihin may punit na. Ayun po. Pakilagdag pala yung rupture, mapupunit yung ugat, yung bulbs, yung root ng buhok kapag pinilit bunutin. Kahit kayo ngayon, kung buhok na hindi pa dapat nag-hair fall, binunot ninyo, mapupunit yung ugat na. Pero hindi natin makikita. Ang kailangan ay microscope para makita yun. Kahit titigan mo yan ngayon, hindi mo yan makikita. Isulat niyo muna. Kapag naturally na natanggal yung buhok, natural hair fall kami. Pag natural hair fall, dapat smooth yung bulbs niya. So, ito yung itsura ng natural. Sige, take note nyo muna yan.
Chinek ninyo yung ugat, pakinggan ng support exam. Chinek mo yung ugat, tapos merong punit. Yung roots ng buhok ay merong punit, may rupture. Anong ibig sabihin? Pinilit, yan, forcible na kinuha yung buhok. Sinabunutan yung pinanggalingan nito. Kung smooth, ibig sabihin natural hair fall. Natural na natanggal. Kasi patay na. Ulitin ko, pag patay na buhok, hindi kailangan tulog na. Kahit straight. Kasi paano kung tulog talaga yung buhok niya? Paano ma-identify yung patay doon? Kaya kung ang basis nila pagiging kulot lang, ng patay na buhok, wala. Kahit straight yan, basta nahulog ng patay na yan. Yun ang ibig sabihin. At ano pag buhok, basta kahit saan sa katawan, lahat ng buhok na natatanggal naturally. Kahit sa pilik mata, sa pila, yung mga yun, natatanggal. Tapos na? At dito sa ano yung camera natin. Yun yung itsura ng buhok na natural sa taas. Yun yung bulb, yung ugat. Bilog na bilog yan kung natural na natanggal. Pero kung forcible, pinilit bunutin, may punit yan. Meron ang natira ng parte ng bulbs. Nakita yung difference, yan yung ugat siya ng buhok. Hearing. Here's the download. Next, sige po. Sige sir, next sa slide. Next. Characteristic ng hair, kapag ang buhok ay nakikita sa katawan, sa braso, sa binte, dapat pino yan or fine. Pino. Hindi kasi kapal ang buhok sa ulo. Pag body hair sa braso at binte, manipis. Yun yung fine. Pag dito sa beard, ano ang beard at mustache? Beard ay balbas. Mustache ay bigote. Pati yung sa baba, ano yun yung goatee. Yun, sa baba ng lower lip. Sa may baba dito. Pero yun, may buhok dito pag lalaki. Yan, goatee ang tawag doon. Kasi parang tampik naman talaga. Dito. Okay, dito sa laig ko, minsan sa ano, sa ako nyo. Yung mga yan ay makapal. Yan. Pati sa scalp, sa anit, sa ulo, makapal ang mga yan. Ang manipis ay sa body. Tapos, eyebrows and lashes. Ang eyebrow ay kilay. Eyelash ay pilik mata. Ang mga yan ay ganito daw yung style. Makapal hanggang sa manipis. Yan, ganyan. Makapal tapos manipis. Yan yung sabi dito. Yan ay gradually into fine points. Ang meaning ng taper ay gradually into fine points ay makapal hanggang sa manipis. Ganyan kapag kilay at pilik mata. So, i-observe niyo yung pilik mata niya pag natatanggal, makapal yun sa dulo. Tapos yung kabilang dulo manipis na. Yun yung term natin doon. Tapering gradually. Pag pubic hair, ano ang style ng pubic hair? Makapal. Tapos, straight back yung pubic hair niyo. Yes. Si Joel daw, straight yung pubic hair ni Joel. Nakaripan. Nakaripan. Ayan, parang ganito. Ang tawag natin dito ay wiry. Yan. Yung magaspang, wiry yan. Wiry. Ang pubic hair, pwede pangina sa puson. Hindi lang naman. Sa puson, saan pa?
Santi, pubic hair. Pubic hair, mga sakit ng hair. Sa kwento. Yung sabi nun. Pag lalaki, alam ko sa gusto lang ng lalaki. Tapos na. Meron pa sa bayan. Di ba, sabi yung may buhok sa bayan, hindi naman sabihin. Ano yan? Say your first name. RJ. Mamaya, baka namin tayong pag-uusapan mamaya tungkol sa sining. Late physics. Sige, next one. Okay, left of the hair, ito ang paghaba ng buhok. Dalawa lang yung diniscuss natin yan ang nakasulat sa legal medicine ni Pedro Solis. Ang reference para natin dito ay University of the Cordilleras, University of Baguio, Mindanao, and Legal Medicine po. Ni Pedro Solis. Kasi hindi pwede isa ang reference ninyo. Hindi pwede friend notes lang ang binabasa niyo. Dapat mix yun. Color of the hair, ang normal, natural color ng buhok, hindi kasama ang brown. Ang natural ay black, blonde, or brunette. Ang brunette ay red. May mga tao na red talaga yung kulay ng buhok. Part ng Europe, Ireland, yun, puro red ang buhok nila. Sila ay nagpakulay ng buhok. Kaya naging red. Meron yung mga natural talaga. Brunette ang mga yan. Baka magtaka kayo kung walang brown, wala. Yung brown na nakikita nyo sa buhok ninyo ay pinaklasify as black. Classified as black. Baka sabihin niyo, ma'am, yung babies. Tama. Yung babies, color brown yung buhok nila kasi wala pang kulay. Yun. Pag brown yung kulay, considered wala pang color. Magkakaroon pa lang ng kulay yun pag lumaki yung bata. Ang brown ay kasama sa official color ng buhok. Pag matanda na, ang buhok ay white or gray. Or baka hindi pa kayo matanda pero meron na kayong white hair. Dahil yan sa stress, yun yung isa. Puyat, yun yung isa. Or nasa lalim. Nasa lalim. Tapos na? Go. Yung brunette ay red. Kilala niyo yung Disney princess na si Merida, yung magpapana? Yun, red na naman. Yun na rin nila, yung merong red hair. Ginger, ginger hair, ang tawag sa kanila. Next. Paano niyo malalaman kung galing sa babae or lalaki, wala tayong test para doon. Pero pwede natin siyang i-observe. Pag galing sa lalaki, maisip, makapal at mas wiry or mas magaspang kumpara sa buhok ng babae. Kaya lang hindi kasi 100% na totoo ito. Kasi paano, ang sabi nito, maiksi daw, pag galing sa lalaki, paano yung boycott na babae? Di ba rin? Kaya nga hindi 100%. Wala tayong test para malaman kung galing sa babae or sa lalaki. Ang isang pwede siguro ay yung sex chromosome na naman, XXXY. Pero yung specific test na parang sa hair, wala. Para malaman yung gender. Pwede nyo i-observe. Pag buhok ng babae mas manipis kaysa sa buhok ng lalaki. Mas smooth. May mga lalaki na malambot din yung buhok. Kaya nga hindi ito 100% na totoo.
Tapos na? Okay, sige, next. Next. Ang age ng tao ay hindi malalaman gamit ang buhok. Pero meron tayong isang clue. Pag ang buhok ay walang medula, galing yan sa bata, babies. Ang babies ay wala pang medula ang buhok. Kaya kung sa crime scene, 2 layer lang ng buhok ang nakita niyo, wala yung medula sa loob. Bata ang may-ari nun. Yun yung isang sign natin. Pag adults, kompleto na ang layers. Pag babies, hindi pa. Hanggat color brown pa yung buhok ng bata, wala pang medula. Wala na yung clue sa exact na age. Basta ang alam lang natin, kung manipis yung buhok at walang medula, bata ang may-ari. Walang exact age. Para lang kung walang medula kapag sobrang nipis ng buhok, yung light brown na buhok ng babies. Yun. Yun yung walang medula. Pag light brown pa yung buhok ng bata, wala pang kulay yun kasi hindi pa nagde-develop na gusto yung layers. Ito, nakasulat doon, walang pigment, walang kulay. Yung nakikita niyong brown, hindi yung actual na kulay ng buhok. Next. Sige po. Okay, naabutan natin ng ceiling na lang. Yes, bibigyan. Sige, bago kayo mag-lunch, itignan niyo muna yung similar fluid and sperm. Ang liquid ng katawan, lumalabas na lalaki lang yan. Iba pag babae. Pag lalaki, semen, yung tawag sa liquid pag nag-ejaculate. Ay, pumul na naman to. Dulo. Pag ang lalaki ay nag-orgasm, yan yung lumalabas na liquid. Ang tawag sa buhay na organism sa semen ay sperm. Yun, yung organism na buhay, yung lumalabas, yan yung sperm. Pag yung liquid semen, yan. Kapag tinanong sa board exam, ano ang estimate na normal na dami ng semen sa isang ejaculation? 2.5. Yung estimation, nasaan natin i-measure? Isang kutsarita hanggang sa isang kutsara. Ha? Bakit? Ito ang ko sa inyo. Ang normal ay isang kutsarita hanggang isang kutsara. Konti, sabi niya. Baka naipon kasi yan. Baka kasi naipon yan, kaya marami. Ano sabi mo? Oo, pag naipon yan, syempre madami. Pero yung normal, kung regular, yun na ang ko. Isang kutsara. Nakuha. Ang amoy ay ano ang amoy? Yung ladies na rin na, pinakamalapit na comparison, Sonrox or Clorox. Kaya kapag nakamoy kayo ng Sonrox, yun ang pinakamalapit na amoy ng semen. Ano ang normal color? White, ano ba? Green. Yellow. Ang normal ay yellowish, whitish, gray, white, yung parang color perlas. Yan. Yan yung normal. Pero kapag iba yung kulay nun sa'yo, wala na yan. Next. Hindi na, wala. Okay na, okay next. Ganito. Isulat nyo na muna yung section of normalities. Ang normal na pakikipag-sex ng tao ay ano lang dapat? Penis to vagina.
Abnormal kayo. Basta hindi finish na vagina abnormal. Sabi ng psychology. At ang tawag natin doon ay sexual deviancies. Yan. Pag finish na vagina, okay lang yan, normal. Pag ibang paraan, hindi na normal. Naiintindihan ko ba? Example. Number 1, mouth to vagina. Abnormal yan. Ano ang tawag dyan? Anong tawag? Hindi ka yung dyan. Bakit may kalungan mo pa rin mo ngayon? Yan, medical term yan. Next. Number 2 ay mouth to penis. Yan yun. Ano yan? Oo, yan yung Joseph pero operasyon. Medical term ang kailangan natin. Next, mouth to anus. Una sa kwet. Sa number 3, meron yung isa 1 and 2. Narinig kayo ito nakakatilig. Next, ito ay antilis. Next, penis to anus. Sodomy. Iba ang sodomy sa aneurysm. Ang aneurysm kasi, hindi ka lang nagbigas ng kwet. Pero pag penis mo, ang pinapasok ko yung penis ng kwet. Ang anus ay mula sa kwet. Hindi yung dalawang bands ng kwet ang pinilaan niya yung bulas mismo. Next, number 5. Yun. So, nakita mo yung baka, sabi mo parang single. Kaya kailangan yung baka. Sexual urge to animals. Ay, abnormality, syempre. Christianity. Christianity. 6. Kung ang gusto nyo ay sinasaktan, sabi mo, kung pinalitin. Kapag mo, ikanin mo ko, ikaw ang nag-initiate na saktan ka, ano ang tawag doon? Gusto mong maka-receive ng pain. Gusto mong masasaktan. Ang tawag doon ay masochism. Christianity pa ganyan. 7, ang gusto mo ay manakit. Inflicts pain. Yan, sadism yan. Ano ang example ng signs na kayo ay sadista, pinatali yung partner sa kama? Nilalagyan ng brain mo, pinapalo yung sinasampal. Short kayo. At so kayo sa mga paglalagay ng chikilini ay symptom ng sadism. Kasi pwede ipapatay ang partner sa chikilini. Nakakon na yun. Saan ka maglalagay ng chikilini para hindi mamatay? Sa puwet, sa tuhod, sa siko, yun. Next, huwag yung lugar na kaya ng liit sa balitin. Marami kong makakamatay din. Pagkita mo na lang sa gilid sa puwet para safe. Para di kita. Okay? Yan, nakaka-receive and inflict. Ito yung pinakaiba. Ang gusto niya ay tumatanggap ng pain. Ito ang gusto niya, nananakit. Pero kung gusto mo both, nananakit at saka nasasaktan, sadomasochism. Dahil, kung ang pinis nyo ay ipakita yung penis nyo in public, kahit wala na kung ipakita. Yan ay exhibitionism. Display of sexual organs.
Number 10. Isip pa tayo. Kapag ang gusto nyo ay sinasabihan kayo ng mura, minumura kayo. Minumura kayo, mga sa sex. So, may 32. Yan. Talk dirty to me. Ang kontrolar niya ay profanity or pagmumura during sex. Hindi rin yan normal. Lahat ng nililista natin ay abnormalities during sex. Next, yung isa ay nagpapahid ng tae sa katawan. Nag-rate naman. Abnormal naman po lahat. Mamimili kayo ng yayaman ninyo. Kailangan dito ay abnormalities. Coprolol niya ay nagpapahid ng, ito ang English ng dumihan, human excrement. When ang gusto mo ay iniigian ng partner during sex. Yes, yun lang yan. Ang gusto mo ay maiigian. Ang tawag natin dyan yung, kasi meron tayong informal terms, ang tawag dito ay golden rain or golden shower. Yan. Yung number? Ano number? Eurolon yan. Silent kasi yan, medical yan. Oo, golden shower. Golden rain. Iniigian. Next. Ikaw ay naaaraw sa specific object pag nakita ka ng panty. Yun ang naaaraw sa. Pag nakita ka ng magandang paa, makakaraw sa. Kung nakita ka ng magandang kamay, makakaraw sa. Kasi specific object ang araw sa yan. Yan. Ito, ang araw sa mo ay sa specific object. So, kung ikaw ay fetish, ibig sabihin, sa paa ka na-araw. O, manakita na magandang paa rin. Ma-aros na kayo sa 14, ang gusto mo ay mas bata sa'yo, mga 8 years old. Yan. Kalagis ka, pedophilia. Ang pedophilia, ang gusto mo ay immature persons or mga bata. Ang gusto mo ay mature mga 80 years old. Yun, pag-verbalize. Kabaliktaran ng pedophilia. Gerontophilia. Yan, older people lang gusto mo. Sugar mommy, sugar daddy. Next, ang gusto mo ay kinikiskis yung sexual organ. Kinikiskis yun lang. Yan, over time. Turo nyo. Next, ayaw mo lang isang sexual partner, gusto mo dalawa. Para ano tayo? Oo, threesome. Yun yung term natin, pwede ka na. Threesome, ang gusto mo ay 2 sexual partners. Okay na Ayaw mo lang dalawa, nagmumula ka sa dalawang kasets. Gusto mo 3 pataas. Bale, 4 kayo pataas. Ano ang tawag doon? Gangbang kapag informal partner. Pero pag medical term, pluralism. Pluralism. Yes. Multiple sexual partners. Basta mas mataas na ito sa isa. Next. Marami itong pero mas na to. Ang gusto nyo ay bangkay para hindi na lumaban. Necrophilia.
Father Bird. Yan, sige, maganda naman. Mga mukhang patay. Mamaya na natin i-discuss yung details ng cement. Ito ang nakikita natin pag rape cases. So, meron yung nang-relate na sinasangkat yung biktima sa visa. May nang-relate ng kayo at bestiality. Kaya kailangan yung talgalan yung terms. Okay na? Okay, sige. Kung tapos na kayo, pwede na kayong mag-lunch. Bumalik ng 1 p.m. Mamanyak. Nagalabas ay mamanyak.